Sa kanyang ikalimang State of the Nation Address o SONA noong Lunes, isa sa mga nakatanggap ng standing ovation at masigabong palakpakan sa mga dumalo ay ang pangako ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pag-aalis ng system loss sa kuryente. Pero para sa consumer group na samahan at ugnayan ng mga consumer sa ikauunlad ng bayan o suki, imbes na system loss ang tanggalin, mas mainam kung ang value-added tax o VAT ang aalisin sa kabuuang bill sa kuryente upang tunay na gumaan ang pasanin ng mga mamamayan. Ayon kay Amihan Mabalay, tagapagsalita ng grupo, ang planong pagpapatanggal sa singil sa system loss na binanggit ng Pangulo ay maituturing lamang anya na barya. Ito ay parang barya lang sa napakalaking mga binabayad natin. No? So napupunta na nga lang, sabi ng ating mga manggagawa, ang kanilang mga sweldo sa pagbabayad ng kuryente, ng tubig at iba't iba pang gastusin sa bahay. Kaya bagamat magandang pakinggan na may matatanggal na singil, sa katotohanan, no, sa kung paano ito ipapatupad, ay makikita nating 5% lang ito ng kabuuan ang mawawala. Paliwanag ng consumer group, ang system loss ay bumubuo lamang ng humigit kumulang 5% ng kabuuang bill ng kuryente, samantalang ang generation charge ay umaabot sa 64%. Dahil dito, naniniwala ang grupo na hindi sapat ang ganitong hakbang para maibsan ang hirap ng mga consumer. Binigyang diin ni Mabalay na sa kasalukuyang sistema, ang bawat bahagi ng bill mula sa generation, transmission hanggang sa distribution charges ay may kaakibat na VAT na pinagsasama-sama sa kabuuan. Kung aalisin ang VAT sa buong electricity charge, mas mararamdaman anya ng publiko ang diskwento kumpara sa pagtatanggal lamang ng system loss. Ito ay bahagi ng mas malawak na panawagan para sa pag-repeal o pagpapawalang bisa sa Electric Power Industry Reform Act o IPIRA Law. Kung kaya nilang sabihin na pwedeng tanggalin, dapat tanggalin na yung buong VAT sa buong bill, sa buong electricity charge, hindi lang yung system loss. Ito ay kulang, ito ay barya lang. Kumbaga humingi tayo ng relief pero ang binigay ay baryang diskwento. So parang siya hindi naman sa budol pero parang hindi siya makatotohanan kumpara sa burden na dinadala ng taong bayan. Simula nang ipatupad ito noong 2001, tumaas ang presyo ng kuryente mula sa 4 na piso kada kilowatt hour hanggang sa umabot na ito sa 16 pesos sa ilang lugar. Inihayag din sa ulat na nitong Hunyo na lampasan na ng Pilipinas ang Singapore pagdating sa pinakamahal na singil sa kuryente sa ASEAN o Association of Southeast Asian Nations. Meron pa ring VAT sa kabuuang binabayaran nating bill sa kuryente at marami pang singil na ipapagpatuloy under this EPIRA. So ang panawagan namin ay hindi lang pag-amyenda kundi pagtanggal na, pag-repeal na ng EPIRA at dapat hindi natin pinapayaman yung mga yung mga kumpanya ng public utilities. Dapat ito ay serbisyo at hindi ginagawang negosyo. Sa huli, naninindigan ng grupo na ang tunay na reforma ay makakamit lamang sa pamamagitan ng direktang pamamahala ng gobyerno sa resources at paglipat sa mga renewable sources of energy upang masigurong hindi na tayo aasa sa pabago-bagong presyo ng merkado. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.